Magandang araw, Baitang Anim! Ako si Binibining Pinky Lamson, ang inyong guro sa asignaturang edukasyon sa pagpapakatao, anim. Kumusta kayo mga bata? Mabuti at maayos ang inyong mga kalagayan. Bago tayo magsimula, tumayo ang lahat at tayo ay mananalangin. Pangungunahan tayo ni Mara para sa pambungad na panalangin. Amen! Maraming salamat. Bago kayo umupo, siguraduhin muna ninyong maayos ang lahat. Ang inyong upuan, ang inyong sarili, at nakahanda dapat kayo sa panibago nating aralin. Muli, magandang araw, Baitang Anim, pangkat 1. Miss Secretary, mayroon ba tayong lumiban sa araw na ito? Wala! Mabuti! Batiin ninyo ang inyong mga katabi at sabihin, masaya ako dahil nandito ka. Masaya ako dahil nandito ka. Ating ngayong balikan ang huling paksang ating tinalakay. Sino ang nais magbahagi ng kanyang natutunan tungkol sa pagiging makabansa? Sige, Andrea. Mahusay! Ang pagiging makabansa ay nagsisimula sa pagkakaisa ng mga mamamayan. Bigyan natin si Andrea ng mahusay clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mahusay! Para sa ating wow of the day o words of wisdom of the day, Mateo chapter 22 verses 37 to 39. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang mga salitang ito ay may kaugnayan sa ating aralin ngayon. Malalaman ninyo mamaya kung bakit. Bago tayo magsimula sa ating aralin ngayon, akin munang ipinakikilala sina Gizmo, Chris, at Joy. Sigurado akong kilala ninyo sila. Mula sila sa Super Boo. Narito sila upang magbahagi ng kwento sa atin. Handa na ba kayong makinig? Kung handa na, ituon ninyo ang inyong sarili at pansin sa harap at makinig ng mabuti. Tayo na at makinig kay Gizmo, Chris at Joy. Magandang araw mga bata, makinig mabuti. Dinala kami ni Super Pog sa panahon ni Jesus. Siya ay aming nakita na sinusubok ng isang dalubhasa sa kautusan. Tinanong siya ng marunong, Guro, ano po ang pinakamahalagang utos? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Iyan ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Kaya nga mga bata, 2 utos na lang ang gusto ng Diyos na gawin natin. Una, ibigin siya ng buo. Pangalawa, ibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Kapag sinusunod natin ang dalawang ito, ay sinunod na rin natin ang 10 utos ng Diyos. Ayun lamang mga bata. Salamat sa pakikinig. At huwag kalilimutan, Mahal ka ng Diyos, higit pa sa iyong alam. paalam! Isang mahalagang paalala na ang lahat ng magpa-participate sa ating klase ngayon ay makakatanggap ng chips bilang recitation. Ngayon, naiintindihan ba ninyo ang kwento, Baitang Anim? Sige nga, ano nga ulit ang sinabing unang utos ng Diyos sa kwento ni Gizmo, Chris, at Joy? Sige, Irish?
Tama! Mahusay, Irish. Ang unang utos ay ibigin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at pag-iisip. Ano naman ang pangalawa? Sige, Jolo. Magaling! Ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Pinag-uusapan natin ang mga utos na ito dahil ang paksang aralin natin ngayon ay ang pagiging makadiyos. Ano nga ulit ang ating paksa sa oras na ito? Pagiging makadiyos. Hayaan muna ninyong ilahad ko ang layunin natin sa oras na ito. Pagtapos ng aralin, ang baitang 6+1 ay inaasahang, una, nasusuri ang ugnayan sa Diyos. Pangalawa, na ipahahayag ang kahalagahan ng pagiging makadiyos. At pangatlo, nakagagawa ng angkop na kilos upang mapaunlad ng pagkamakadiyos. Baitang 6+1, para sa inyo, ano nga ulit o ano nga ba ang pagiging makadiyos? Sige, Pia. Mahusay! Tumutukoy ito sa pagpapahalaga, pagmamahal, at pagsamba natin sa Diyos na ating kinikilala. Ngunit, higit pa rito, ang pagiging makadiyos ay nagpapakita rin ng pagtulong sa nangangailangan, pagrespeto sa mga magulang, pag-intindi at pag-unawa sa iba, pagpapahalaga sa maliliit na bagay, pagpapatawad, pagrespeto sa paniniwala ng iba, at pagpapanalangin sa iba. Ang pagiging makadiyos ay hindi lang tungkol sa pagsamba o panalangin. Ito rin ay tumutukoy sa ating kilos, ating salita, at pagkalinga sa ating kapwa. Kaya, upang mapaunlad ang ating pagiging makadiyos, mahalin natin ang Diyos higit sa lahat at kalingain natin ang ating kapwa tulad ng pagkalinga natin sa ating mga sarili. Naintindihan po ba baitang 6+1? Magaling! Tumako na tayo ngayon sa pangkatang gawain na pinamagatang ang arte mo, i-arte mo, kung saan ay hahatiin ko ang klase sa 5 pangkat at bawat pangkat ay magsasadula ng maikling senaryo tungkol sa mga sumusunod. Paghingi ng tulong sa Diyos, pagpapasalamat sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa Diyos, at pananampalataya sa Diyos sa bawat pagkakataon. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para maghanda at pagtapos ng 10 minuto, magsisimula ang inyong presentasyon. Naintindihan po ba? May katanungan? Kung wala na, maaari na kayong magsimula sa gawain. Ngayong natapos na kayo sa pangkatang gawain, isang pagsusulit naman ang dapat ninyong sagutan. Isusulat lamang ninyo ang tama kung totoo ang tinutukoy sa pangungusap, mali kung hindi totoo. Ilagay ang tamang sagot sa isang malinis na papel. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para magsagot. Muli, may katanungan pa ba? At kung wala na, maaari na kayong magsimula sa pagsagot. Para naman sa inyong takdang aralin, sumulat ng isang tula tungkol sa pagmamahal at pagpapahalaga ninyo sa Diyos. Maaaring may 4 na linya o higit pa. Siguraduhin ang tula ay nagpapakita ng pagmamahal at pagkilala. Okay? Okay. Tapos na tayo sa ating aralin ngayong araw. Napakagaling ninyo, baitang 6. Tandaan, ang pagiging makadiyos ay hindi lamang sinasabi. Ito ay sinasabuhay para tayo ay magkaroon ng mas masayang buhay. Salamat sa inyong pakikinig. Bago tayo umuwi, siguraduhin muna nating malinis ang ating mga pwesto at mga bangko. Mag-iingat sa pag-uwi. Paalam!